This is the new Click 160. Mas bago, pero mas mura. Forma naman tayo mga brother. Ano nga bang naiba sa forma ng Click 160 ngayon versus sa mga dati? Well, sporty design pa rin siya. It still has the same body, yung sporty look na maangas, na malapad pa rin yung dating. But this time, may mga dagdag na tone na kulay at saka may mga dagdag na decals. Especially dito sa harap. Andyan pa rin yung kanyang accent dito na parang windshield yung dating, but it's not. It's just an additional fairing pagdating sa levels na to. Meron tayong mga branding ng Click 160. Tapos napansin natin, yung tone, so this is the main color, tapos yung tone dito na hati, ang ganda ng pagkakahati, and then resume dito sa kanyang black trims. Malaki din yung fender, solid glossy color yung fender natin, kaya pagdating mo sa harap, yung parang nakakita ka ng familiar face pero mas maangas. Kung dati ang mga kulay ng mga Click 160 is matte, now they released 3 new colors na metallic na yung pinaka base niya, so kumbaga mas naging premium ba. And dagdag angas syempre. And then over the side, pag tinignan naman natin yung gilid niya, still sports that same aggressive lines. Pagdating naman dito, may dagdag na decals. Subtle yung combination ng kulay, hindi masyadong loud, pero nakikita mo yung aggressive pattern nito. Sa upuan, it's just one whole black seat. Wala mga white stitches. Alam niyo naman, mas fan ako pag may mga white stitches sa upuan. But I guess, gusto nilang maging minimalist yung stitches or yung combination ng kulay sa motor para mag-stand out yung accents nung sa fairings na ito. Alright, pagdating naman sa grab bar niya, makanto, hindi ito yung usual na round na grab bar dito. Tapos maliit lang yung distance sa pinaka-fairing, kaya napaka-sleek niya tingnan. Parang nicely put together. Yung grab bar parang naging additional accent dito sa motor. Sa likod, accentuated to nung sa niyang single shock. So mamaya pag-uusapan natin yung feedback natin dyan. May built-in na rin to na tire hugger. Pero dito banda, malinis. We have a big rear fender dito. And ito parang may winglet pa, yung sa fender niya sa likod. So and then pagdating naman sa rear lights niya, we have an assembly of the tail light right here. Makanto, edgy, still the same maporma pagdating dun sa tail light niya. Tapos nakahiwalay yung winker lights or yung mga signal lights na dito. And then pagdating naman sa muffler niya, it still sports the same sporty muffler. Tama lang yung laki, hindi masyadong mabigat tingnan, pero yung pinaka-cover niya is just the plain black color na merong dalawang texture. Isang smooth, tsaka isa yung parang roughened na texture. So again, overall, the Click 160 still has that forma, pero mas pinaangas, mas ginawang sporty, mas ginawang aggressive because of the decals, at saka mas upgraded yung kulay niya dahil sa kanyang metallic design. Kumusta naman ang angas ng makina ni Click 160? Well, this still houses the same 157cc, 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, liquid-cooled ESP+. Para sa mga hindi pa alam po ng ESP+, ang ESP+ engine ni Honda, ito lang naman yung nagpo-provide ng dependable power, isa sa mga pinaka-nakakabigay pagdating sa mga engines ng Honda, especially for the Click 160, is the fuel efficiency. According to Honda, you can get 47.6 kilometers per liter pagdating dito sa engine na to. Parang ano, no? Parang naka 125cc. Kung yun ang pagbabasihan mo, galing, tipid. And then, hindi ka rin naman mabibitin sa power. We've already tested this, the Click 160 power before. Still the same pagdating dito sa modelo na to. Ngayon kasi limited lang yung truck na meron tayo dito. Pero siguro, para lang mas updated yung review natin sa mga susunod na videos natin, we will take this out, mas lalo nating ibabiyahe sa mas mahabang lugar, mas challenging, yung mga medyo alanganin yung kalsada, may mga twisties para malaman natin kumusta na nga ba ang Click 160 performance pagdating sa mga ganong real world scenarios natin. But engine profile is basically still the same. Dependable power, good acceleration, okay din ang pandulo niya, tapos matipid sa gas. Acceleration in 3, 2,
Okay, brakes naman tayo mga brother. Sa brakes ni Honda, bago ako lumayo, eto merong handbrake. So good for parking pagdating sa mga hindi pantay na kalsada, mas secure dahil na-secure niya yung rear wheel natin. Press lang natin yan to release. Yan, pagdating sa brake, what we have in front is a single disc brake. Single caliper na rin yan. Tapos pagdating naman sa likod, what we have is drum brake. Ito siya. Ngayon, what's special about the braking system ni Honda Click 160 is similar to the Click 125 is this has combi brake system. Ang ibig sabihin lang nun, if you press on the rear brakes, ito, yung kaliwang brake natin nang medyo madiin, 50% or nabigla ka talaga, ang braking power niya ay madidistribute sa likod at saka sa harap. Normally, ang power is 70% power, 30% braking power naman sa harap. So, kahit na wala siyang ABS, it just gives you that dependability pagdating sa stopping power because you are engaging the two braking system at hindi lang harap o hindi lang sa likod. Siguro, kung itatanong mo naman bakit walang ABS, maybe it's one of Honda's way para maging price friendly, lalo na yung version na to, mas pinamura na eh. Maging price friendly yung motor na to. And on most cases, kailangan mo na lang talaga timplahin yung rear at saka yung front brake mo. Suspension naman tayo mga brother. For the Honda Click 160, meron tong telescopic fork sa harap and unit swing single shock naman sa likod. Alright mga brother, pagdating sa suspension after trying this out dito sa Honda Safety Driving Center, when it comes to paved roads, tapos sa mga twisties, yung mga sharp curves natin kanina, mas nagbe-benefit yung masasabi nating a little bit of stiffness nung suspension ni Click 160 kasi stable siya pagdating sa mga corner. Medyo binibirit natin at binibigla natin yung Kiko kanina, pero wala namang mga episode kung saan tumatagbog-tagbog yung suspension. Pero gaya ng sabi ko, dahil wala tayo masyadong area dito kung saan gusto ko sana medyo matagbog, medyo malubak, abangan nyo na lang yung actual suspension test natin ito at saka siguro yung overall comfort when it comes to long ride pagdating dito kay Click 160. But when it comes to stability, cornering, speeding up as well, okay yung rigidity or yung play ng suspension ni Click 160. Pagdating naman sa gulong, bagay na bagay yung sukat ng gulong niya sa itsura niya dahil ang sukat, kumbaga malapad yung mga gulong nito. In front, what we have is IRC tires 180 by 14, habang sa likod naman, what we have is 120/70 by 14. Nagamit ko na yung Honda Click 160 before. Wala naman ako episode kung saan medyo nag-alangan yung gulong ng motor ko. I would say this stock tire is better kumpara dun sa mas nakababata niyang kapatid na si Click 125. Good handling, very maneuverable, magaan lang siya kahit na nasa 160 category siya. Yun yung mga advantage siya. So you put the suspension specs and then you put the tires specs together, what you have is a very good combination ng specs for you to be able to maximize the handling ng motor na to. Actually, perfect to sa mga city ride talaga. Kumbaga, makakasingit ka with ease, madali lang, at the same time, makaka-overtake ka because this also gives you power. And then, the suspension and the tires also gives you stability on some of yung mga hindi pantay na kalsada. Riding position, para sa mga hindi pa nakakapanood ng videos ko mga brother, I always say that I am 5'10" in height, so you may use me as a reference. Kaya pag sinakyan natin tong motor na to, baba. Ang baba. So, perfect to even for shorter riders. Kasi madalas ang challenge pagdating sa mga 150, 160cc and up category, medyo mataas yung seat height para sa mga kapatid nating mga ibang Pilipino na mas kulang sa height. Pero ito, kung gusto mo ng mga ganitong scooter na mas malakas yung displacement, perfect to para sa'yo kasi sobrang baba lang ng seat height niya. Magtatawag tayo ng mas maliit sa akin para mas makita niya. Guwapo! Ito mga brad. Ano height mo? 5'6 and a half. 5'6 and a half? Medyo matangkad pa to eh. Sakin mo nga bro. For 5'6 and a half, pakita lang natin kung abot. So ito. Igwapo motovlog nga pala mga brad. 5'6 and a half is almost a tip to, but it's okay. Kayang-kaya. Comfort pa rin. Manageable pa rin. Yes, okay. manageable. Oh, 5'6 and a half. Hanap tayo meron kayo mas maliit. Hanap tayo mas maliit. Go. Kasama naman natin ngayon si K-Fox, si Madam K-Fox ay anong height? 5'4". 5'4". Papasakin natin sa kanya. Kumusta yung seat height? Ito, sige Madam, do the honors. Si Madam K-Fox ay 5'4". Walang problema. Wala. Abot na abot. So 5'4",
hindi pa talaga masyadong tiptoe eh. So ibig sabihin, even if you are shorter in height, kayang-kaya mo pa rin tong motor na to. Mabigat ba? Hindi naman po boss. O, magaan. Ayun. Salamat, Madam K-Fax. Thank you. So even if you are shorter in height, sabi ko nga kanina, walang problema to. Ayan, pinasakay natin sa isang 5'6" at saka sa isang 5'4". But pagdating naman sa overall ergonomics, I have, just a little space for my feet para makagalaw ng konti. Ang feet ko, size 10 yan mga brother, or size 45, European size. Tapos, kahit pa paano, meron pa rin tong maliit na gulay board dito. So pagdating sa bag, or kung anumang baggages natin, pwede pa rin natin lagyan yan. And then pagdating sa overall ergonomics natin, napansin ko lang yung upuan medyo pababa siya. Although makapit naman yung texture ng seat niya. So hindi ka naman siguro masyadong dudulas. Although mas gusto ko yung medyo flatten pa rin yung seat para mas in place ako when I am riding. But nonetheless, ano lang yun, very minimal issue lang yun. Kumbaga medyo nagni-nitpick na lang ako. Riding position, malapit yung manibela sa akin. Okay yung view ko pagdating sa digital panel niya. Okay din yung peripheral ko in front. I have big enough side mirror para mas makita ko talaga yung sa rear. Hindi naman. Tapos, lagpas lang siya ng konti sa handlebar. Okay na rin. If medyo sisingit-singit ka, mas matatansya mo pa rin. Diretso ang likod ko. Sa OBR mo or sa angkas mo, eto kasi medyo pakitid ng konti. Pero kung pagbabasihan mo yung mismo upuan, kung hindi naman masyadong kagaparan, komportable pa rin naman to. And then the foot pegs are right here para doon naman sa tapakan ng angkasan mo. Yan natin. Turning radius. Pag sinagad natin turning radius, ay good ah. Kasi may ibang mga motor, di ba, na hindi pa nasasagad, tumatama na yung hita ko. Pero kung nakaganyan ako, normal riding position ko, kapag sinagad ko, yung sagad ng turning radius niya, yun naman ang tama sa hita. So okay lang. Ibig sabihin, hindi ko kailangan ilabas yung hita ko para lang maisagad yung turning radius ni Click 160. So, good points yun mga brothers. Mukhang ano naman, I mean, komportable. Komportable. Sakto lang yung lambot ng upuan, makapit yung material ng seat cover niya. Kaya kahit sa long ride, hindi ka naman na mahihirapan dito. Features naman tayo mga brother. So, una-una sa susi, keyless na siya with anti-theft alarm na rin. And then, all we have to do is make sure na yung susi is nasa proximity ng motor, more or less 1 meter lang naman yan, so that we can start the motorcycle or activate it. Bago ko i-start, meron tayong locked front pocket dito. Tapos may USB charging port na rin, so hindi na kailangan ng adapter. Cellphone check tayo. Gawin natin yung cellphone natin. Motorny 1. Yan. Normal sized phone. Walang problema. So you can fit probably 3-4 phones. Tapos may charging port. So secured siya, no? Kunin natin, baka makalimutan ko yan mamaya. And then sa kanan naman, meron din tayong isa pang open na front pocket. So good for mga basahan. I don't know kung gagagay ka mga barya. Okay yan. And then we have the utility hook right here. Similar pa rin naman dun sa dating Click. And then next, we have the turning knob kung saan nako-control natin yung pag-open ng iba't ibang mga functions na. So una, so upuan mo na and then press seat. Ayan, para mag-open. Ito yung kanyang seat compartment. Not all full face helmet would fit, pero definitely yung mga open face kasya sa kanya, no? Tapos okay to may lalagyanan na ng tools niya. So hindi siya yung naka-tool bag na kakagat-kagat diyan. So bonus na 'yan. At saka sa mga maghahanap ng coolant container niya, nandito siya mga brother nasa loob yung kanyang coolant container. So you can put documents, damit, jacket, even your gadgets pwede diyan. For the fuel, this houses 5.5 liters worth of fuel. So you compute that 45 to 47 kilometers per liter. Tapos 5.5, abot ka na ng over 250 kilometers in one full tank. Paglayo-layo na rin yan. Mga 4-5 oras na biyahe na rin yan. And then, pagdating naman sa dito, we have the ISS or yung idling stop system ni Honda. Wherein, kapag yan ay naka-on, kapag ang motor ay coming from moving, tapos all of a sudden we encounter traffic na kailangan tayong huminto or stoplight, yung engine will automatically shut down. Yun yung isa sa mga features kung bakit mas makakatipid ka ng gasolina kay Click 160. So every time na hihinto ka, magsa-shutdown yung engine, pero para buksan yung engine, hindi mo na kailangan mag-electronic start kasi magsa-throttle ka lang,
aandar na ulit yung motor mo. Ako personally, lalo na pag traffic ay okay na mamatay-matay engine, you have the option to turn it off. Yan. Alright, and then digital panel, same din lang naman. So it's just one strip of digital panel na nandyan na yung mga information. Kita naman siya. Actually, yung tanghaling tapat, although medyo makulimlim, but we can still clearly see yung fuel gauge, the speedometer natin, and all the rest of the information. Tingnan natin yung iba pang option natin dito sa sa digital panel. So we have the odo, we have the clock. Ayan, yung trip A tsaka trip B. This is the average fuel consumption. And then yan, meron na rin siyang built-in na voltmeter. So 12.2, okay yung baterya natin. Dapat angat yan sa 14 pag umaandar na. Ayan, so 14. So good thing meron na rin built-in voltmeter para mas ma-monitor natin yung status ng battery natin. Hindi tayo mabibitin pagdating sa biyahe. Tapos narinig nyo, tahimik lang, oh. Lapit yung mic ko dito sa engine. Ayun, oh, tahimik lang. Start. Hindi siya bulabog. Nice. So tapos mga brad, yung battery niya nandito pa rin sa baba. Actually, ito yung kinakatakot ng marami. Thinking na dahil nasa baba yung baterya, baka mas alanganin isugod sa mga baha. So I'm not sure if in the future yung versions ng Click, the battery would be placed somewhere na mas mataas. Kumbaga para lang meron kang better peace of mind na kahit na medyo may konting baha kang lulusungan, hindi aabutin yung baterya mo. But speaking of which, okay din naman siya. Nakikita ko naman sealed naman yung battery port nito or yung battery space nito. And siguro mas makakapagsabi nito yung mga Click users na nandito yung baterya. Ano nga ba ang nangyari sa motor nyo nung inilusong nyo sa baha sa Metro Manila para ma-share natin sa mga brother natin. Kasi from the looks of it, mukha namang talagang sealed naman talaga yung baterya. Kahit sa mga tubig or may mga flow ng tubig dyan, okay naman siya. So this is the new Click 160 at 116,900 pesos. Mas pinababa na ngayon, mas pinaporma. Ano sa tingin nyo mga brother? Sulit ba ang motor na to para sa iyo? At ito na nga ba ang unang bike o upgraded bike na bibilhin mo? Pag-usapan natin yan sa comment section at para mapagpalitan tayo ng ideas. For more motorcycle news, reviews, and tips, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. To your next video mga brother. Salute!